maligayang pagbabalik sa kasaysayan vibe. May mga ugnayan sa kasaysayan na sa unang tingin ay tila pumasok na sa isang bagong panahon ng kapayapaan at pag-unlad. Ngunit sa kaunting kalabit lamang, ang nakaraan ay muling bumabangon na tila isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang relasyon sa pagitan ng Hapon at Timog Korea ay isang perpektong halimbawa ng ganitong uri ng salaysay. Dalawang modernong bansa, dalawang higanteng ekonomiya sa Asya, at dalawang lipunang may mataas na antas ng teknolohiya at pamumuhay. Ngunit sa sandaling mabanggit ang mga kaganapan sa kasaysayan, ang atmosfera ay biglang nagiging mabigat at puno ng tensyon. Habang sila ay mas nagiging malapit sa isa't isa sa aspeto ng geopolitika at kalakalan, mas nagiging mahirap para sa kanila na takasan ang madilim na anino ng higit sa isang siglong nakalipas. Ang mga sugat ng digmaan, pananakop at geopolitikal na alitan ay nananatiling nakabaon sa kanilang kolektibong memorya na patuloy na nakaka-impluwensya sa kanilang mga desisyon sa kasalukuyan. Bilang isang mananalaysay, ang aking tungkulin ay silipin ang ilalim ng mga diplomatikong kasunduan at suriin ang mga estratehiyang militar na naghubog sa mga bansang ito. Upang tunay na maunawaan kung bakit hindi pa rin maisara ang kabanatang ito, kinakailangan nating bumalik sa panahon kung kailan ang silangang Asya ay nagsimulang yumanig ng matindi noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang lumang kaayusan ng rehiyon na matagal nang pinangungunahan ng dinastiyang Qing ay gumuho. Ang presyon mula sa mga imperialistang bansa sa kanluran kasama ang kanilang mga makabagong barkong pandigma at armas ay lalong naging mabangis. Sa gitna ng kaguluhang ito, pinili ng Hapon na sumulong ng may bilis na gumulat sa buong Asya. Ang pagpili na ito ay hindi lamang isang simpleng pagbabago, kundi isang radikal na transformasyon ng kanilang buong lipunan at doktrinang militar upang mabuhay sa isang mundong pinaghaharian ng lakas at dahas. Ang Restorasyong Meiji ay hindi lamang nagpabago sa sistema ng pamahalaan ng Hapon. Binago nito ang isang bansang dating nakasara sa mundo upang maging isang makapangyarihang puwersa na uhaw sa pagtatanggol sa sarili. Ang pagtatatag ng isang modernong hukbong sandatahan na nakabatay sa modelong Pruso at hukbong pandagat na nakabatay sa modelong Britanya ay naging pangunahing prioridad. Ang bansang ito ay uhaw na kilalanin sa pandaigdigang entablado at higit sa lahat uhaw na patunayan na hindi sila magiging biktima ng mga imperyong kanluranin. Ang mabilis na industrialisasyon ay sumuporta sa isang malawakang pagpapalakas ng militar. Ang mga pabrika ng armas, paggawaan ng barko at mga rilis ng tren ay itinayo sa buong bansa. Ang buong makinarya ng Estado ay inayos upang suportahan ang isang solong layunin, pambansang kaligtasan sa pamamagitan ng lakas militar. Ang mentalidad na ito ang nagtulak sa kanila na maghanap ng mga buffer zone sa labas ng kanilang mga isla. Ang mismong obsession sa kaligtasan na ito ang dahilan kung bakit ang tangway ng Korea ay naging isang kritikal na hotspot sa estratehikong kalkulasyon ng Tokyo. Sa paningin ng mga estratehikong militar ng Hapon noong panahong iyon, ang tangway na ito ay hindi isang dayuhang lupain na nasa labas ng kanilang interes. Ito ay isang kutsilyo na nakatutok sa puso ng Hapon o isang pader na pananggalang sa mismong pintuan ng kanilang bansa. Ang heograpiya ay nagdikta ng kanilang patakarang panlabas. Kung ang isang makapangyarihang bansa mula sa kontinente tulad ng China o Rusya ay makokontrol ang lugar na iyon, ang Hapon ay palaging mabubuhay sa takot at kawalan ng kapanatagan. Ang kipot ng Tsushima na naghihiwalay sa dalawang kalupaan ay nakita bilang isang huling linya ng depensa. Sa mga katuwid, ang pagkontrol o pag-impluwensya sa Korea ay naging isang pangunahing doktrina ng pambansang seguridad ng Hapon. At kapag naniwala ang isang bansa na ang seguridad nito ay nakasalalay sa pagkontrol sa espasyo sa paligid nito, ang kasaysayan ay madalas na lumilipat sa isang napakadelikadong landas. Ang doktrinang militar ng linya ng soberanya at linya ng interes ay binalangkas. Ang soberanya ay ang kanilang sariling teritoryo, habang ang interes ay ang mga kalapit na rehiyon tulad ng Korea na dapat nilang dominahin upang maprotektahan ang soberanya. Ang balangkas na ito ay nagbigay katwiran sa agresyon. Ang paghahanda para sa digmaan ay naging hindi maiiwasan. Ang hukbong sandatahan ng Hapon ay nagsimulang magsagawa ng mga pagsasanay at nag-imbak ng mga supply habang ang kanilang mga espiya ay nag-ipon ng impormasyon sa loob ng tangway ng Korea. Ang tensyon ay patuloy na tumataas at ang tangway ay naging isang malaking chessboard kung saan ang mga dakilang kapangyarihan ay naglalaro ng isang nakamamatay na laro ng geopolitika na ang mga lokal na mamamayan ay naiipit sa gitna.
Ang mga sumunod na pangyayari ay naitala sa mga aklat ng kasaysayan bilang mga mapagpasyang pagbabago sa estratehiyang militar ng Asya. Ang unang digmaang Sino-Hapones noong 1894 ay sumiklab ng magkabangga ang mga interes ng Hapon at dinastiyang Qing sa pagkontrol sa Korea. Ang labanang ito ay nagpamalas ng kahusayan ng modernisadong militar ng Hapon. Sa labanan sa Ilog Yalu, ang pinagsanib na puwersang pandagat ng Hapon ay nagpakita ng superior na taktika at teknolohiya laban sa fleet ng Beyang ng China. Ginamit ng Hapon ang mga mabilis na cruiser at mabilis na pagpapaputok ng mga kanyon na nagpabagsak sa mas malalaki ngunit mas mabagal na mga barko ng kalaban. Ang tagumpay na ito ay nagpadala ng shockwave sa buong mundo. Hindi lamang ito isang tagumpay sa militar, ito ay isang patunay na ang isang bansang Asyano ay maaaring makabisado ang sining ng modernong digmaan at talunin ang isang tradisyonal na hegemon ng rehiyon. Pagkatapos ng Tsina, sumunod ang digmaan laban sa Imperyong Ruso noong 1904. Ang digmaang Ruso-Hapones ay isang mas malaking pagsubok sa kakayahang militar ng Hapon. Ang labanang ito ay naganap muli dahil sa pag-aagawan ng impluensya sa Manchuria at Korea. Ang pag-atake ng Hapon sa Port Arthur ay nagpakita ng kanilang kahandaan na magsagawa ng mga preemptive strike. Ngunit ang pinakakahangahangang tagumpay ay ang labanan sa Tsushima, kung saan ang admiral na si Togo Heihachiro ay gumamit ng taktikang crossing the T upang lipulin ang Baltic Fleet ng Rusya. Ang mga tagumpay na ito ay hindi lamang simpleng mga panalo sa labanan, ito ang sandali kung kailan ang Hapon ay humakbang sa pandaigdigang entablado taglay ang tindig ng isang bagong usbong na imperyo. Ang pagtalo sa dalawang makapangyarihang kalaban ay lumikha ng isang dambuhalang kumpiyansa sa lipunan at militar ng Hapon. Ngunit mula rito ang tagumpay ay hindi na lamang nanatiling tagumpay. Nagsimula itong magbago at maging isang mapanganib na paniniwala na ang lakas militar ang tanging makapagbubukas ng daan para sa kapalaran ng bansa. Ang militar ay nagsimulang magkaroon ng hindi katumbas na impluwensya sa politika ng Hapon. Ang ideya na ang pagkontrol sa tangway ng Korea ay makatwiran at higit pa rito ay kinakailangan ay naging isang pambansang dogma. Ang pananaw ng Hapon ay mula sa pagiging mapananggalang patungo sa pagiging agresibo at imperialista. Ang mga pondo ng pamahalaan ay ibinuhos sa mas maraming barkong pandigma at pagpapalaki ng nakatayong hukbo. Ang tagumpay ay nagpalasing sa mga pinunong militar na nag-isip na ang kanilang lakas ay walang limitasyon at na ang pagpapalawak ng teritoryo ang tanging paraan upang mapanatili ang paglago at seguridad ng imperyo sa harap ng mga kanluraning kapangyarihan. Sa panig ng mga nagpaplano sa Tokyo, iyon ay lohika ng seguridad, estratehiya at kaligtasan ng nasyon. Ngunit mula sa pananaw ng mga Koreano, iyon ay ang simula ng isang malupit na pagpapataw ng kapangyarihan. Ang puwang sa paraan ng pag-alala sa kasaysayan ay nalikha ng napaga. Ang isang panig ay nakakita ng isang kinakailangang estratehikong hakbang upang palakasin ang pambansang depensa. Ang kabilang panig ay nakakita ng madilim na anino ng pagkawala ng kanilang sariling bansa. Habang ang mga tropang Hapones ay nagmamarcha sa mga lansangan ng Seoul, ang mga Koreano ay nakasaksi sa pagbagsak ng kanilang soberanya. At kapag ang dalawang magkasalungat na memoryang ito ay nabuo na, hindi ito basta-basta mawawala kahit lumipas pa ang maraming panahon. Ang pagkabigong maunawaan ng magkasalungat na pananaw na ito ang naging ugat ng mahigit isang siglong alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pagkatapos ng tagumpay laban sa Rusya, lalong hinigpitan ng Hapon ang kontrol nito sa Korea sa pamamagitan ng presensyang militar. Ang protektoradong kasunduan noong 1905 na nilagdaan sa ilalim ng pananakot ng mga baril at presensya ng mga tropang Hapones ay nag-alis ng diplomatikong soberanya ng Korea. Ang mga residenteng general ng Hapon, karamihan ay mga opisyal ng militar, ang nagdikta ng mga patakaran. Pagsapit ng taong 1910, naganap ang opisyal na aneksasyon. Ang tangway ng Korea ay formal na naging isang kolonya ng imperyo ng Hapon. Ang hukbong sandatahan ng Korea ay binuwag at ang mga armas nito ay kinumpiska. Ang mga kuta ay sinira at ang buong makinarya ng pagtatanggol ng bansa ay inalis. Ang Korea ay hindi na isang malayang estado, kundi isang probinsya na pinamamahalaan ng isang dayuhang militar na may layuning pagsamantalahan ang mga yaman nito para sa ikabubuti ng imperyo. Sa mga argumento na lumitaw sa kalaunan, kung minsan ay sinusubukan ng ilang revisionista na ilarawan ng yugtong ito gamit ang wika ng modernisasyon, pamamahala, infrastruktura, riles ng tren at pag-unlad ng ekonomiya. Sinasabi nila na nagdala ang Hapon ng industriya sa isang atrasadong bansa. Ngunit kung ito lamang ang ikukuwento, ito ay isang salaysay na nagkukulang sa pinakamahalagang bahagi.
Dahil sa likod ng mga riles ng tren na iyon na itinayo pangunahin para sa mabilis na paglipat ng mga tropa at pagkuha ng mga hilaw na materyales at sa likod ng mga daungan at aparatong administratibo ay ang malupit na katotohanan ng pananakop. Ang infrastruktura ay idinisenyo hindi para sa kagalingan ng mga lokal, kundi bilang isang estratehikong network ng logistika para sa patuloy na pagpapalawak ng militar ng Hapon patungo sa kontinente ng Asya. Ang tunay na mukha ng pamamahala ay baril, bala, pulisya, kontrol, pagmamatyag at paniniil. Ang Kempeitai, ang kinatatakutang pulisyang militar ng Hapon, ay nagkaroon ng walang limitasyong kapangyarihan sa lipunang Koreano. Sila ang naging mga mata at tainga ng imperyo na dumudurog sa anumang senyales ng pagtutol. Ang pagtanggi sa soberanya ng isang buong bansa ay ipinatupad sa pamamagitan ng takot. Ang mga batas ay malupit at ang mga parusa ay madalas na marahas at walang katarungan. Ang mga paaralan ay ginawang mga sentro ng asimilasyon kung saan ipinagbawal ang pagtuturo ng kasaysayan at kulturang Koreano. Ang bawat aspeto ng buhay ay minanmanan. Ang militar na pamamahala na ito ay hindi lamang naglalayong kontrolin ang teritoryo, kundi upang burahin ang mismong pagkakakilanlan ng mga tao at palitan ito ng katapatan sa emperador ng Hapon. Ito rin ang puntong mahirap iwasan ng modernong Hapon kung nais nitong tunay na maunawaan ang pagiging sensitibo ng mga Koreano. Dahil ang nagdudulot ng trauma ay hindi lamang ang usapin ng pagkawala ng teritoryo o pagkatalo sa larangan ng digmaan. Ito ay ang pakiramdam ng isang sinaunang pagkakakilanlan na may sariling wika, tradisyon at mahabang kasaysayan ay pinilit na yumuko sa kapangyarihan ng isang imperyo. Sinupil. Kapag ang wika ay sinupil at pinalitan ng wikang Hapones sa mga pampublikong espasyo, kapag ang mga pangalan ng tao ay pinilit na palitan sa istilong Hapones sa ilalim ng patakarang Soshikamei, at kapag ang makinaryang kolonyal ay gumapang sa bawat sulok ng lipunan, ang sugat na nilikha ay napakalalim. Ang sugat na ito ay hindi lamang nakaguhit sa mga mapa ng militar, kundi nakabaon sa kolektibong memorya ng buong lahi. Noong 1919, ang kilusang Marso 1 ay sumabog tulad ng isang bomba na masyadong matagal na naipon ng presyon. Dahil sa inspirasyon ng prinsipyo ng pambansang sariling pagpapasya na ipinahayag pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ang mga Koreano mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay bumaba sa mga lansangan. Dala nila ang pagnanais para sa kalayaan at karapatang magpasya para sa kanilang sariling kapalaran. Ito ay isang mapayapang demonstrasyon, isang panawagan para sa hustisya. Ngunit ang makinarya ng pamamahala ng Imperyong Haponehi ay sumagot gamit ang wikang pinakaalam nito, brutal na panunupil ng militar. Ang mga sundalo at pulisyang militar ay gumamit ng mga baril, espada at bayoneta laban sa mga walang armas na sibilyan. Ang mga simbahan at nayon ay sinunog at libo-libo ang pinatay o ikinulong sa mga kondisyong hindi makatao. Ang madugong kaganapang iyon ay isang malinaw na patunay ng isang bagay. Habang mas pinipilit ng Hapon na hawakan ang kolonya nito sa pamamagitan ng lakas militar, mas inilalayo nito ang sarili mula sa imahe ng isang bansang nagpoprotekta lamang sa sariling seguridad. Ang maskara ng pagiging isang tagapagtanggol ng Asya ay nahulog at lumitaw ang katotohanan. Sila ay naging mas malapit sa imahe ng isang malupit na kapangyarihan na nagpapataw ng awtoridad sa pamamagitan ng walang habas na karahasan. Ang pamamahala sa Korea ay lumipat mula sa lantarang pamamahala ng militar tungo sa tinatawag na kultural na pamamahala, ngunit ito ay isang panlilinlang lamang. Ang pagmamatyag ay naging mas palihim at mas malawak, gamit ang isang pinalawak na puwersa ng pulisya upang mapanatili ang kontrol sa ilalim ng ibabaw na tila kalmado ngunit puno ng tensyon. Nang magsimula ang dekada 1930, ang Hapon ay hindi na lamang isang bansa na nagnanais protektahan ang mga regional na interes nito. Ang militar, partikular ang Kwantong Army, ay umakto ng may autonomiya at nagpasimula ng pagsalakay sa Manchuria. Ang imperyo ay pumasok sa isang ganap na naiibang yugto, mas marahas, mas matigas, at mas mapang-ambisyon. Ang doktrina ng pagpapalawak ay naging sentro ng patakaran ng Estado. Ang digmaan sa Tsina na sinundan ng napakalaking digmaan sa Pasipiko ay humila sa buong pambansang makinarya sa isang ipo-ipo ng kabuuang militarisasyon. Ang buong lipunan ay inorganisa para sa digmaan. Sa gitna ng ipo-ipong ito, ang tangway ng Korea ay binago mula sa isang simpleng kolonya patungo sa isang krusyal na base ng logistika at mapagkukunan para sa pagsulong ng digmaan ng Hapon sa buong kontinente at sa karagatan. Ang konsepto ng total war ay nangangahulugan na ang bawat mapagkukunan ay dapat gamitin para sa tagumpay militar.
Hindi lamang ang mga lupain, pananim at produksyon ng industriya ang kinumpiska, kundi maging ang mga tao ay hinigop sa walang awang makinang iyon. Ang mga tanso mula sa mga templo, ang mga kagamitan sa kusina, lahat ay tinunaw upang gawing bala at armas. Sa yugtong ito, ang mga pinakamasakit na alaala na patuloy na bumabagabag sa relasyon ng Hapon at Korea hanggang ngayon ay nagsimulang mag-ugat ng malalim. Ang pagpapakilos ng mga mapagkukunan ay sinagawa ng may sukdulang kalupitan. Ang mga Koreano ay tinuring na mga gamit na maaaring itapon mga kasangkapan upang mapanatiling tumatakbo ang makina ng digmaan ng imperyo na nag-iwan ng mga peklat na hanggang ngayon ay hindi pa naghihilom sa lipunan ng Korea. Libo-libong mga Koreano ang marahas na pinilit sa sapilitang paggawa sa ilalim ng mahigpit na kondisyong militar. Sila ay tinanggal mula sa kanilang mga tahanan at ipinadala sa mga mapanganib na lugar. Marami ang itinulak sa mga site ng konstruksyon, malalalim at mapanganib na mga minahan ng uling tulad ng sa isla ng Hashima, mga pabrika ng armas at mga lihim na base militar sa buong imperyo. Nagtrabaho sila ng mahabang oras na may kaunting pagkain, walang sapat na kagamitang pangkaligtasan at madalas ay binubugbog o pinapatay kung sila ay lalaban o magtatangkang tumakas. Ang kanilang pawis at dugo ang nagpasigla sa industrial na produksyon na kinakailangan ng militar ng Hapon. Ang isyong ito ng sapilitang paggawa ay nananatiling isang pangunahing punto ng alitan dahil maraming mga kumpanyang Hapones na nakinabang dito ay umiiral pa rin at tumatangging magbigay ng sapat na kompensasyon. Ngunit ang mas masakit at mas madilim sa lahat ng ito ay ang kwento ng mga kababaihan na pinuwersang maging mga kasangkapan para sa hukbong sandatahan ng Hapon, na kilala sa euphemismong comfort women. Ito ay isang sistematikong programa ng sexual na pang-aalipin na inorganisa at pinamahalaan ng militar. Ang mga babaeng ito, marami mga menor de edad pa lamang ay dinukot o nilinlang at dinala sa mga comfort stations sa mga frontlines mula China hanggang Timog Silangang Asya. Ang mga alaalang ito ay hindi lamang mga tuyong datos sa kasaysayan ng militar. Para sa Timog Korea, ito ang pinakamatinding simbolo ng pagyurak sa dignidad ng tao noong panahon ng kolonyalismo. Ang antas ng pagpaplano ng militar sa likod ng kalupitang ito ay nagpapakita kung paano nawala ang moralidad ng isang imperyo sa gitna ng digmaan dahil sa kalupitang ito. Sa tuwing ang mga isyong ito ay itinatanggi, binabalewala, binabawasan ng bigat o iniiwasan ng mga opisyal ng Hapon, ang reaksyon mula sa Timog Korea ay palaging matindi at puno ng galit. Ang mga revisionistang pahayag na nagtatangkang linisin ang papel ng militar o gawing lehitimo ang pananakop ay nagbubukas muli ng mga sugat. Hindi sila nagrereklamo dahil lamang gusto nilang mabuhay sa nakaraan, kundi dahil ang nakaraang iyon ay hindi pa kailanman tunay na nabigyan ng hustisya at napawi. Para sa mga biktima at sa kanilang mga kaapu-apuhan, ng pagtanggi sa katotohanan ay isang pagpapatuloy ng karahasan. Ito ay isang uri ng psikolohikal na digmaan kung saan ang memorya at katotohanan ang nagiging larangan ng labanan na pumipigil sa anumang tunay na pagkakasundo na maganap. Sa isang kabalintunaan ng kapalaran, ang kolektibong memorya ng Hapon pagkatapos ng 1945 ay nahubog sa isang ganap na magkaibang direksyon. Ang mga pangyariang imperyo ay gumuho pagkatapos ng walang awang kampanya ng pagbobomba, ang kanilang mga lungsod ay naging abo, ang kanilang industriya ay nawasak. At higit sa lahat, ang Hiroshima at Nagasaki ay naging mga kakilakilabot na simbolo ng pagkawasak ng ika-20 siglo dahil sa mga bombang atomika. Ang trauma na iyon ay totoo. Ang malawakang pagkawala ng buhay ng mga sibilyan ay totoo. Ang Hapon ay naging unang bansa at tanging bansa na nakaranas ng sandatang nuklear. Ang karanasang ito ay lumikha ng isang malakas na pagkakilanlan bilang mga biktima ng digmaan, isang bansang nagdusa ng labis na kalupitan na nagtulak sa kanila na yakapin ang pasipismo sa kanilang bagong konstitusyon. Ngunit kung minsan, ang mismong pag-alala ng napakalalim sa sariling trahedya at pagdurusa ay nagiging dahilan upang hindi maalala ng lipunan ng Hapon nang sapat ang trahedyang idinulot ng kanilang sariling militar sa mga karatig bansa. Kapag ang isang nasyon ay malinaw na nakikita ang sarili bilang biktima ng digmaan, ngunit malabo ang paningin sa papel nito bilang instigador at agresor na nagpasimula ng digmaan, ang puwang sa pagitan ng mga magkakaibang alaala ay lalong lalawak. Ang naratibo ng pagiging biktima ay lumikha ng isang blind spot sa edukasyong pangkasaysayan ng Hapon. Habang inaalala nila ang mga namatay sa mga pambobomba, madalas na nakakaligtaan ang pag-alala sa milyon-milyong Asyano na namatay sa ilalim ng agresyon ng kanilang hukbong sandatahan na lumilikha ng kawalan ng simetriya sa pag-unawa sa kasaysayan. Noong
15 ng Agosto 1945 nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sumuko ang imperyo ng Hapon ng walang kondisyon at ang kanilang mga puwersang militar ay dinisarmahan. Para sa tangway ng Korea, ito ang araw ng paglaya. Ito sandaling hinihintay nila matapos ang 35 taon ng pananakop. Ngunit kahit ang sandaling tila nagmamarka ng pagtatapos ng lahat ng pagdurusa ay hindi talaga nagsara ng kabanata. Ang paglaya ay hindi nangahulugan ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Ang pagbagsak ng imperyo ng Hapon ay nag-iwan ng isang vacuum ng kapangyarihan sa rehiyon na mabilis na pinuna ng mga bagong pandaigdigang manlalaro. Ang kapalaran ng tangway ay hindi na napagpasyahan sa Tokyo o Seoul, kundi sa Washington at Moscow, na nagtatakda ng entablado para sa isang bagong uri ng tunggalian. Halos kaagad ang silangang Asya ay pumasok sa bagong kaayusan ng Cold War. Ang alyansa sa pagitan ng mga nagwagi sa digmaan ay mabilis na gumuho at pinalitan ng ideolohikal na tunggalian. Kailangan ng Amerika ang isang matatag anti-komunistang Hapon na magsisilbing estratehikong haligi at base militar sa rehiyon. Ang reverse course na patakaran ng Amerika ay nangahulugan na ang pagpaparusa sa mga war criminal at pagbuwag sa mga conglomerate na sumuporta sa digmaan ay pinahinto. Ang mga bagong geopolitical na prioridad ay lumitaw ng napakabilis na ang maraming isyu tungkol sa moralidad, hustisya para sa mga biktima at kasaysayan na hindi pa sapat na natutugunan ay itinabi na lamang. Pagkatapos ay sumiklab ang digmaang Koreano noong 1950. Ang tangway ay muling nalubog sa dugo at apoy dahil ang mga hukbo ng Hilaga at Timog na sinuportahan ng mga superpower ay naglaban sa isang mapanirang digmaan. Habang ang Korea ay nawawasak, ang Hapon naman ay naging isang mahalagang base ng logistika at supply para sa militar ng Amerika. Ang mga pabrika ng Hapon ay nagsimulang gumawa ng mga sasakyan, materyales at kagamitan para sa mga tropang UN. Mula sa mga abo pagkatapos ng digmaan, ang ekonomiya ng Hapon ay nagsimulang bumangon nang may nakakagulat na bilis dahil sa mga special procurements ng digmaan. Ang digmaang sumisira sa kanilang kapitbahay ang mismong naging makina ng kanilang sariling muling pagkabuhay. Ito, kung titingnan mula sa Tokyo, ay isang gininto ang pagkakataon upang mabuhay at muling magtayo. Ngunit kung titingnan mula sa Seoul, ito ay isang mapait na kabalintunaan na mahirap lunukin. Habang ang digmaan ay patuloy na sumisira sa mga Koreano at nag-iiwan ng milyon-milyong patay at ulila, ang Hapon ay nagsisimulang lumipad patungo sa pagiging isang pang-ekonomiyang kapangyarihan. Parehong panahon, magkalapit na heograpiya, ngunit ang dalawang bansa ay lumabas dito na may ganap na magkaibang damdamin at kapalaran. Ang isa ay wasak at nahati, ang isa ay mayaman at ligtas sa ilalim ng nuclear umbrella ng Amerika. Ang pagkakaiba sa yaman at kapangyarihan na lumitaw mula sa dinamikang ito ng Cold War ay lalong nagpalalim sa komplikadong sikolohiya ng inggit, galit at pangangailangan sa pagitan ng dalawang nasyon. Pagsapit ng taong 1965, sa ilalim ng matinding presyon mula sa Estados Unidos na nagnanais ng isang nagkakaisang prente laban sa bloke ng komunista, ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng Hapon at Timog Korea ay na-normalize. Nagbigay ang Hapon ng malalaking pondo at pautang para sa tulong pang-ekonomiya bilang bahagi ng kasunduan na ginamit naman ng pamahalaan ng Timog Korea na noon ay pinamumunuan ng isang pamahalaang militar upang pondohan ang kanilang mabilis na pag-unlad ng industriya. Sa mga opisyal na dokumento at sa paningin ng internasyonal na komunidad, ito ay isang mahalagang punto ng pagbabago. Ang relasyon ay formal na naibalik, ang mga pondo ay dumaloy, at ang mga pabrika ay itinayo na nagpasimula ng himala sa ilughan. Ngunit ang kasunduang ito ay may malaking kakulangan sa aspeto ng hustisya para sa mga biktima. Ngunit lumipas ang panahon bago nakita na ang mga diplomatikong teksto, gaano man kapormal, ay hindi sapat upang burahin ang nakabaon sa puso ng mga tao. Ang pondong ibinigay ng Hapon ay itinuring ng gobyerno ng Korea bilang kabayaran sa pambansang antas, ngunit hindi ito nakarating sa mga individual na biktima ng sapilitang paggawa o mga comfort women. Sapagkat ang naresolba noong panahong iyon ay ang ugnayan sa pagitan ng dalawang estado, dalawang gobyerno na gumagawa ng desisyon batay sa malamig na geopolitika at pangangailangan sa ekonomiya. Samantala, ang masakit na alaala ng bawat individual, bawat pamilya at bawat biktima na nakaranas ng kalupitan ng militar ay hindi maaaring mawala dahil lamang sa isang nilagdaang kasunduan. Ang hustisya mula sa pananaw ng Estado ay hindi tumugma sa hustisya mula sa pananaw ng tao. Ito ang mismong ugat ng maraming matagal na sigalot na sumunod. Sa lipunan ng Hapon, maraming naniniwala na ang Tokyo ay nagbigay na ng sapat na tulong pang-ekonomiya, nagpahayag ng panghihinayang at nagbigay ng maraming mensahe ng paghingi ng tawad sa paglipas ng mga taon.
Itinatanong nila bakit hindi pa rin matapos ang kwentong ito. Ang isang bahagi ng kanilang populasyon ay nakakaramdam ng pagkapagod at pagkabigo sa patuloy na paghila pabalik sa nakaraan. Ngunit sa panig ng Timog Korea, ang issue ay hindi kailanman tungkol lamang sa bilang ng mga formal na paghingi ng tawad. Ang nagdudulot sa kanila ng pagdududa ay ang pakiramdam na ang mga paghingi ng tawad na iyon ay walang tunay at matibay na pundasyon ng sinseridad dahil madalas itong sinasalungat ng mga aksyon ng mga opisyal ng Hapon. Ang kakulangan ng tiwala ay naguugat sa katotohanan kailangan lamang ng isang maling pahayag mula sa isang kilalang politiko na nagpapababa sa mga krimen ng militar, isang pagbabago sa nilalaman ng mga aklat-aralin sa kasaysayan na nagpapagaan sa responsibilidad ng imperyo o isang kontrobersyal na simbolikong aksyon upang gumuho ang lahat ng diplomatikong pagunlad. Kapag ang mga lider ng Hapon ay bumibisita sa Yasukuni Shrine kung saan nakadambana ang mga nahatulang war criminals kasama ang mga namatay sa digmaan, nakikita ito ng Korea at iba pang bansa sa Asia bilang pagpupugay sa mismong militarismong sumira sa kanila. Ang mga aksyong ito ay sumisira sa anumang tiwala na itinayo na nagpapakita na ang paghingi ng tawad ay maaring isang pampulitikang kasangkapan lamang at hindi isang tunay na pambansang pagninilay. Kaya naman ang relasyon ng Hapon at Timog Korea ay palaging parang isang lawa na tila kalmado sa ibabaw, ngunit sa ilalim ay puno ng mapanganib na mga agos. Ang mga isyu tungkol sa mga aklat-aralin, mga pahayag tungkol sa kasaysayan, ang Yasukuni Shrine sa pilitang paggawa noong panahon ng digmaan at mga babaeng pinilit maglingkod sa militar ng Hapon, lahat ng ito ay maaaring maging mitsa na magpapasabog sa tensyon anumang oras. Kahit ang mga simpleng issue sa kalakalan ay maaring mabilis na maging alitan tungkol sa pambansang pagmamalaki. Hindi dahil hindi mahalaga ang kasalukuyan, kundi dahil ang kasalukuyan ay palaging nahihipo at naiimpluwensyahan ng mga hindi nareresolbang multo ng nakaraan. Ang geopolitika ng rehiyon ay nakatali sa mga emosyonal na reaksyong ito. Gayunpaman, ang pinakagulat sa lahat ay habang ang mga politiko at gobyerno ay patuloy na nag-aaway, ang mga lipunan ng dalawang bansa ay lalong nagiging malapit sa iba't ibang aspeto. Ang pop culture ay tumatawid sa karagatan ng mas mabilis kaysa sa anumang diplomatikong mensahe. Ang mga kabataang Hapones ay nakikinig ng K-pop, nanonood ng mga K-drama at sumusubaybay sa mga artistang Koreano. Sa kabilang banda, ang mga Koreano ay mahilig sa anime, manga, video games, panitikan, pagkain at turismo ng Hapon. Ang soft power ay gumagawa ng tulay na hindi kayang itayo ng mga politiko. Ang henerasyong hindi nakaranas ng digmaan ay nakakahanap ng karaniwang wika sa pamamagitan ng kultura na lumilikha ng isang kakaibang sitwasyon kung saan ang puot at paghanga ay magkasamang umiiral. Ang mga negosyo ng dalawang bansa ay malalim din na magkakaugnay sa global technology at supply chains. Ang mga kumpanya ng teknolohiya ng Korea ay umaasa sa mga precision materials at makinarya mula sa Hapon, habang ang mga produktong Hapones ay nangangailangan ng mga advanced semiconductor mula sa Korea. Ang kanilang mga ekonomiya ay magkaugnay na parang mga ugat ng iisang puno. Tila ba ang kasaysayan sa antas pampulitika ay laging nais silang paghiwalayin, habang ang modernisasyon, globalisasyon at kultura sa antas ng lipunan ay hinihila silang mas mapalapit sa isa't isa. Ang tensyon sa pag-export ng mga materyales sa teknolohiya noong mga nakaraang taon ay nagpakita kung gaano kadelikado ang pag-asa na ito, kung saan ang kasaysayan ay ginamit bilang sandata sa digmaang pang-ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit ang kwentong ito ay mas komplikado kaysa sa isang ordinaryong hidwaan. Kung galit lamang ang namamayani, marahil ay simple na ang lahat, isang malinaw na paghihiwalay tulad ng sa panahon ng Cold War. Ngunit dito, ang paghaharap at pag-asa sa isa't isa ay magkasabay na umiiral. Ang tensyon at pag-aakit ay parehong naroroon. Mayroong malalim na kawalan ng tiwala, ngunit hindi rin sila maaaring ganap na maghiwalay dahil sa geopolitika at ekonomiya. Sa makatuwid, ang relasyon ng Hapon at Timog Korea ay parang isang lubid na laging nakabatak hinahatak sa pagitan ng mapait na alaala at praktikal na interes, sa pagitan ng pambansang pagmamalaki at pangangailangan sa kooperasyon, at sa pagitan ng nakaraang hindi pa maisara at isang hinaharap na hindi makapaghintay. Habang tayo ay pumapasok sa bagong konteksto ng seguridad ng Silangang Asya, ang kabalintunaang ito ay lalong nagiging malinaw. Ang mabilis na pag-usbong at modernisasyon ng militar ng Tsina ang tumataas na tensyon sa paligid ng Taiwan na maaaring makaapekto sa mga sea lanes of communication at ang Hilagang Korea na patuloy na nagpaparada ng kanilang mga ballistic missiles at nuclear weapons. Lahat ng ito ay nagpapabago sa balanse ng kapangyarihan
Bukod pa rito, ang Estados Unidos ay lalong nagnanais na ang mga kaalyado nito sa rehiyon ay mas malapit na mag-ugnayan sa pamamagitan ng intelligence sharing at joint military exercises upang mapanatili ang deterrence. Ang geopolitical na presyon mula sa labas ay pumipilit sa kanila na magkaisa. Sa ganitong sitwasyon, ang Hapon at Timog Korea ay dapat na maging mga natural na magkatuwang sa estratehiya. Pareho silang mga demokrasya na umaasa sa malayang kalakalan sa dagat, parehong kaalyado ng Amerika at parehong may mga katulad na pangamba at estratehikong interes laban sa mga otoritaryang rehimen sa rehiyon. Ang kanilang mga militar ay maaaring bumuo ng isang hindi matitinag na alyansa na magpapabago sa kalkulus ng sinumang agresor. Ngunit sa tuwing maghahanda ang dalawang panig na mas mapalapit sa isa't isa, ang nakaraan ay tila isang hindi nakikitang kamay na humihila sa kanila pabalik. Ang galit ng publiko tungkol sa mga isyu sa kasaysayan ay madalas na nagpaparalisa sa mga inisyatiba sa seguridad na nagpapatunay na ang kasaysayan ay isa pa ring aktibong salik sa pambansang seguridad. At marahil ito ang pinakamakatanungan para sa Hapon ngayon. Ang kapangyarihang pang-ekonomiya ay maaaring makatulong sa Hapon na maging mayaman. Ang teknolohiya ay maaaring makatulong na maging moderno. Ang kakayahang militar at mga advanced na armas ay maaaring makatulong na maging mas ligtas, ngunit ang pagiging tapat lamang sa nakaraan ang makakatulong sa Hapon na mapagkatiwalaan ng lubos at pangmatagalan sa rehiyon. Walang bansa ang nagiging mas mahina dahil lamang sa matapang nilang pag-amin sa mga pagkakamaling nagawa ng kanilang mga ninuno o ng kanilang estado. Sa halip, ang mismong kakayahang harapin ang katotohanan ang tunay na tanda ng isang bansang may kumpiyansa sa sarili at moral na autoridad. Ang kasaysayan ay hindi isang bagay na nakahimlay ng tahimik sa mga museo o nakakulong sa mga lumang aklat. Ito ay nabubuhay at humihinga sa emosyon ng lipunan, sa sistema ng edukasyon, sa diplomatikong negosasyon, sa mga desisyon ng korte tungkol sa mga kabayaran, sa mga panahong sumisiklab ang krisis, at sa mga bagay na pinipili ng mga tao na alalahanin o kalimutan. Ang Hapon at Timog Korea ay hindi maaaring ibalik ang panahon upang baguhin ang mga nangyari ang mga digmaan, ang pananakop, ang pang-aabuso, ngunit mayroon silang ganap na kapangyarihan na magpasya kung paano dadalhin ang nakarang iyon patungo sa hinaharap. Dadalhin ba nila ito bilang isang pabigat na sumisira sa bawat tulay na kanilang ginagawa o bilang isang masakit na peklat na sapat na kinikilala upang sa wakas ay hindi na patuloy na dumugo? Marahil ang relasyong ito ay hindi kailanman magiging ganap na magaan o walang bahid ng pagdududa. May mga kabanata sa kasaysayan ng militar at kolonyalismo na napakalalim, napakabigat at puno ng napakaraming luha, dugo at trahedya upang mabura lamang ng ilang magagandang salita o diplomatikong pagngiti. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang dalawang bansang ito ay isinumpa na mag-away magpakailanman. Ang mahalaga ay hindi kung mawawala ang nakaraan dahil hindi ito kailanman mawawala. Ang mahalaga ay kung patuloy bang lalamunin ng nakaraan ang kanilang hinaharap. Ang Hapon ay minsan nang bumangon ng kahanga-hanga, nahulog sa ilusyon ng isang militaristikong imperyo, gumuho sa apoy ng digmaan at muling nabuhay bilang isang mapayapang bansa. Ngunit marahil, ang pinakamahirap na paglalakbay ay nasa hinaharap pa rin. Iyon ay ang paglalakbay upang lagpasan ang mismong anino ng sarili nitong kasaysayan, hindi upang itanggi ito, kundi upang lumabas mula rito taglay ang tindig ng isang bansang may sapat na tapang, sapat na katapatan, at sapat na kadakilaan upang tunay na mapagkatiwalaan ng mga kapitbahay nito. At para sa Korea, ang pagtanggap sa katapatang iyon kapag ito ay tunay na ibinigay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng pagsusuring ito. Kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong uri ng malalalim na paksa tungkol sa kasaysayan ng militar at geopolitika, mangyaring i-like, mag-subscribe sa Kasaysayan Vibe at i-on ang notification bell upang hindi ninyo palampasin ang aming mga susunod na video. At ngayon, iwanan ang inyong komento sa ibaba. Para sa inyo, ano ang pinakamahirap na lampasan sa pagitan ng Hapon at Timog Korea? Ang alaala ng kasaysayan, ang pambansang pagmamalaki, o ang kawalan ng tiwala sa isa't isa? Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video.